What's up mga ka-brothers? Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong gabi mga brothers, sasabihin ko yung mga techniques at mga tips na rin mga brothers ang pwede nyong gawin pag kayo ay nagda-dungeon sa Rohan 2. I-click na natin agad yung dungeon at pasukin ang Temple of Greed mga brothers. Kapag kayo ay nagda-dungeon mga brothers, huwag kalimutan na suotin ang inyong mga weapon na naka-common monster damage increase brothers. At pati na rin yung mga pet nyo na naka-common monster damage, increase na rin. Kagaya suot ko ngayon, naka-enchant muna ako brothers kasi wala pa tayong legendary na common monster increase yung stat. Yun, naka-one tap pa nga mga brothers. So habang nagda-dungeon tayo brothers, maximize natin yung discount na binigay sa enhancement mga brothers. So bigyan pa natin ng isang tap, maybe yung ring na to mga brothers, no? Kasi nakasuccess tayo sa e-ring, ring naman para maging balance naman mga brothers. Anyways brothers, parang magpipail tayo lahat hanggang dulo dito kasi binigyan tayo ng one tap brothers. At yun na nga, another fail. So proceed back tayo sa pagdidiscuss ng dungeon brothers. Dito sa Temple of Greed brothers, labanan lang talaga to ng damage. Syempre brothers, lalamang dito yung mga rage type brothers kasi hindi nalalapitan. Yung mga monster, tira lang ng tira. So sa ganitong dungeon brothers, lamang na lamang yung mga rangers. Pati na rin yung mga scout brothers. Bago tayo mag-proceed, click natin yung nearby detection settings brothers sa proximity detection. Scroll down nyo dyan brothers at make sure na naka-enabled yung monster dyan kasi monster mainly yung papatayin natin. So importante ito sa upcoming na EXP dungeon natin. From here, pasukin na natin yung EXP dungeon guys, Battlefield of Pride. Dito sa Battlefield of Pride guys, ang monster ay magi-spawn siya ng continuous. So basically, ang goal dito is maprotektahan yung gate na nasa likod natin mga brothers. Dapat hindi madamagean yan para makuha natin yung maximum EXP na binibigay ng dungeon na to daily brothers. Click natin agad yung 1 sa proximity detection, 2, susundan ng 3, tsaka yung 4 brothers, 5, at tsaka 6. After dyan brothers, position tayo, tsaka click ng AoE skill para mamatay sila ng mabilis and position sa spawn area brothers. Ganon yung technique brothers para mabilis natin mapatay ang mga monster na to. So ang 2 nakatakas, click natin yung 2, tsaka yung 2 again. Ganon lang siya brothers, dapat mabilis tayo tumingin sa number sa taas ng mobs para maklik natin kung saan yung pinakamalayo at zigzag na yan brothers, tuloy-tuloy hanggang maubos sila brothers. So, isang technique dito brothers is i-lure mo sila brothers at tamaan mo ng AoE skill para mamatay ng sabay-sabay. So maganda gamitin dito sa dungeon na to guys ang mga may AoE skill kagaya ng Deccan Sage brothers para mamatay ang mobs ng sabay-sabay. Para sa mga single target naman, kagaya ng Deccan Knights, Dan Avengers, medyo hirap sila dito brothers sa ganitong setup. Ang lamang dito brothers ay yung mga scout at ranger kasi range sila brothers. Kaya yung iba brothers ay gumagawa ng alternate character sa account nila na archers o ranger pang EXP dungeon lang brothers kasi araw-araw ito at minsan nagkaka-double dungeon pa everyday. Ganito lang naman kalaki brothers ang nakukuha sa EXP dungeon na yan brothers. Kaya wag nyo maliitin yan brothers. Para ma-achieve nyo yun mga brothers at mahigitan, dapat naka-legendary yung inyong weapon at 4 na accessory brothers. Yung rings tsaka yung earrings. Pag na-legendary nyo yan brothers, pag na plus 25 nyo yan brothers, mas mataas pa yung makukuha nyo sa nakukuha ko ngayon. Kaya mag-upgrade na kayo brothers. Kasi mura na lang ang ruby ngayon mga brothers. It's time to top up and upgrade. Don't forget to like and subscribe to Brothers TV.